Ito yung isa sa trabaho namin araw-araw sa dairy. Mag-cows in, gising ka ng maaga. Kasama rin sa trabaho ko isang pag-spread ng fertilizer. Hindi nyo man po makikita sa ano na nag-spread ng fertilizer, pero dito sa screen ko nakikita ko po na nag-spread. Gamit ang inyong phone, i-download lang ang TapTap Send Up mula sa Google Play or App Store. Konting tap dito, konting tap doon. Money sent in minutes. TapTap Send offers competitive rates at higit sa lahat, zero transaction fee. Gusto nyo ba ng 20 euro bonus? Gamitin ang aming promo code MMK. Wala ng transaction fee, meron ka pang 20 euro bonus. Wow na wow! Kaya download na, kabayan. Mag-tap-tap send na. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Ladies and gents, andito naman tayo sa ating podcast and today we have special guests. Mga taga-dairy farming. Yeah, mga dairy farmers. Basically. Mga gwapong Pinoy sa Ireland. Yun daw, talaga Baka naman, Baka naman. Baka. Anyway, Mrs. K, ano pang inaantay natin? Tara! Let's talk. Ayan, okay. Why don't you introduce na siguro yung ating guest mula dyan sa side mo? Okay, so simulan ba natin sa pinaka-pogi? Sino yun? O pinaka-bata? Okay, simulan na lang daw natin dito sa aking kaliwa. Yes, okay. Kay Jan. Ako po si Jan, taga Davao City sa atin sa Pinas. Dito sa Ireland, nanirahan ako sa New Ross, County Wexford. Yan. And then? Magandang gabi sa ating lahat dito sa Ireland. Tapos magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa ibang bansa. Ako si Sherwin from Osami City at from Cork City dito sa Ireland. Yun. Oh, Cork pa, di ba? Isipin mo yun. Oo, sinadya tayo ni Sherwin. Yes. Miko Cruz from Pampanga. McKenny! Oh, di ba? McKenny. In Waterford, I live in Waterford. Yeah. Tama, okay. Tama, okay. Next. Hello guys, I'm Robin Velez from Balingasag, Misamis Oriental. I'm currently working at Wexford. Yes. I am an assistant dairy farm manager. Ayun. May katungkulan, ha? Assistant. Yes. Ito daw yung manager. Unang-una, it's been an honor and a privilege na maimbitahan dito. Magandang gabi po. Okay, thank you. Ako si June Hermia. Nagtatrabaho sa Ballycarney, Wexford, Ireland. Bago sa dairy farming, naging empleyado ako sa banana plantation sa Pilipinas. Oh, nice. Bago makarating ng Ireland, naging dairy farmer din ako sa New Zealand for 3 years. Pero sabi nga nila, my heart belongs to Ireland, so lumipat ako ng Ireland. Ayun. Diba? Lumipat galing New Zealand. Hindi na pauwi. Hindi na pauwi. Kasi yung iba dyan, mga napauwi pala, di ba? Now, siguro, umpisa natin sa yung mga ating buhay-buhay, di ba? Before pa tayo naging dairy farmer, ano ba yung ating buhay-buhay sa Philippines, and especially sa ating yung mga provinces, kung mayroon tayong provinces, at mga aspirations natin. Sa group ninyo na to, sino ba yung leader, sino ba yung namumuno? Pogi, ikaw na. Well, kung sa papel yung pagbabasihan, yes, ako daw. Yun. Pero sa amin kasi walang leader eh. Okay. Lahat pantay-pantay. Okay. So, ganun kami. Wala kaming mas ahead or wala kaming mas mababa. Pantay kami lahat. Para bang magkakapatid lang. Ayan, di ba? Maganda yan. Tama. Ayoko kasi yung may feeling na, ahead ako sa inyo, boss ako sa inyo. Ayokong ganun. Dapat pantay lahat. Yes. Pero kung may mga official na ako yung magre-represent. Okay. Pero pagdating talaga sa grupo,
pantay lahat. Ayan, di ba? Pero maganda rin siguro no yung medyo yung meron namang respect din na especially yung mga bago and then yung mga bata. Yung may respect din doon sa mga nauna. Mga nauna na. Ayun. Importante din yun. Importante yun kasi it's our culture na pag may edad is bigyan natin ng konting galang. Ayun. Kaya Filipino Miko, Yes. konting galang kay Sherwin. Sherwin. Mano. Yan. Ayan. Tama. Tatay ko yun eh. Tatay. Ito yung pinakatatay ko dito sa Ireland. Ayun. Ayun. Going back dun sa dyan, tanong ni Don, nung bago ka ba nag-dairy farmer, ano yung trabaho mo sa Pilipinas? Bago ako nag-abroad as a dairy farmer, ang trabaho ko talaga sa Pinas, operator ako ng boom truck sa banana plantation. Same. Pero iba siya kasi aside sa ibang company, si June is supervisor yan eh. Ako, simpleng, Yung nagkakat ng banana. hindi rin. Biro lang. Hindi, nag-i-spray kami sa banana plantation. Yung mga pesticides, mga ganun. Pesticides para sa Mahirap na sigatuka. trabaho yan masakit, delikado sa Sa lungs. Delikado Pag hindi yan. mo ka talaga kaya. Hinga. 5 euro lang hininga eh. Okay na, oo. Ayun. Oo, yun. So, nag-work ka doon and then paano ka napasok sa dairy farming? Habang nagtatrabaho ko sa banana plantation, nag-aaral ako sa TISDA ng animal production. Kahit graduate ako ng 4 years course, nag-aaral ako ng Ano yung 4 years course na yun? Bachelor of Science in Agricultural Business. Oh, so at least related pa din. Related pa rin. Oo. Okay. So, Tapos? nag-aral ako sa TESDA ng 6 months. Tapos noon, nag-OJT. Tapos kumuha ng... Nag-OJT dyan sa na yan, yung kumbaga farming na. Sa farming. Sa mga baka na. Hindi. Nag-OJT ko sa Philippine Carabao Center sa Bukidnon. Okay. So sa mga buffalo. Pero same thing pa rin sa sa dairy kasi magmi-milking ka pa rin eh. Okay. Tapos noon, kumuha ng certificate of experience. Nag-apply ko ng agency, pumunta ako Manila, nag-apply sa mga agency kung para Japan, para Almaray, para New Zealand. Anong year yan? Siguro sa mga nag-graduate ako sa TESDA sa 2016 natin. Year 2016. Oh, so during that time, kasi I think yung mga napauwi sa New Zealand, 2015 yan. Oo. So ngayon, yung... Hirap na pumasok sa New Ayun. Zealand. Pero yung pala, kasi kami, ang tagal ko na, especially me, matagal na akong wala sa Pilipinas. 2003, wala na ako sa Pilipinas. So hindi ko talaga alam na may mga nag-boom pala talaga yan. Yung ganong industry. Yung ganong industry. Kasi dati, ang mga narinig ko, mga nagsisiman. Ayan, di ba? Mga nagsisiman or... Sa Saudi. Yung sa Saudi, ganon. So, nag-boom yan. It started sa New Zealand ang nag-hire ng mga Pilipino. And then, sumunod na ang Japan, ganon. Actually, meron akong napanood dati na parang documentary sa TV about New Zealand na yung mga Filipinos ba? Kasi ang ginagawa nila pala, yung mga families nung dairy farmers, talagang yun ang kanilang panghatak sa New Zealand dati na pinapasama yung ganun. Nabalita yan Hindi ko lang alam kung kakilala nyo ba yung mga nasa documentary na yun. Kasi way back 2015 nung nagpunta ako dun, yung mga Pilipino na nagtatrabaho dun sa New Zealand as farmer, yung iba is tourist visa ang gamit. Kasi hindi pa ganun ka-stricto dati yung New Zealand. Katulad dito sa Ireland ba na Tapos nung napansin ng immigration ng New Zealand na ginagawang stepping stone yung pagiging farming. Kasi dati daw 1 or 2 years lang makakakuha ka na ng residency. Pag nakuha mo na yung residency, yung ibang Pilipino kasi biglang umaalis sa farming. Naglipat ng ibang trabaho. Kaya ang ginawa nung immigration, hinigpitan nila na kapag bibigyan ka ng visa doon, hanggang farming ka lang talaga, tapos magtatrabaho ka na muna ng mga 5 years or mahigit para tsaka ka makakapag-apply ng residency. Pero marami ka pang pagdadaanan katulad ng WTR, tapos hanggang magiging resident ka na, tapos kapag pinalad ka, di magiging ka na doon, citizen na. Ano yung mga case ng mga napauwi talaga? Kasi kung ganong may step naman pala Gumagamit ng peke. Ayun. I see. Ganun pala. Documents. Oo. Which kasi 2015 or 16 yata, na-trace kasi ng immigration ng New Zealand yung gumagamit ng peke. Okay. Oo.
Tapos lahat ng mga nakitaan ng peke, pinauwi. Pero Kahit pa 10 taon na sila oo, doon, ano? kahit 10, kahit 20. It doesn't matter, ha? Oo. Pero ang ginawa nung iba na nahulihan ng peke, nagpadala ng letter of apology. Pero pinagbigyan naman. Okay. Kaya hindi na pauwi. Pero may I see. ibang mga kasi mga Pilipino na mataas yung pride. Yung pinaglaban pa rin nila kahit alam lang peke yung papilis nila, hindi sila nag-apology. Kaya napauwi. Napauwi talaga. Pag sa mga Filipinos kasi, aminin na natin na talagang kapit sa patalim ng mga Filipinos, di ba? Kumaga, kahit anong paraan gagawin para talagang makapag-abroad. Yung mga ganun talaga. Kasi lahat naman tayo nag-aasam guminhawa. Yes, oo. Which is, ang pinakamabilis na paraan talaga sa pagiging maginhawa or giginhawang buhay mo is to work abroad outside Philippines, kumbaga, unfortunately. And nandito na rin tayo kay Sherwin. Ano ba yung experience mo sa Philippines? Before, yeah. Maganda yung yung trabaho ko dati sa Pilipinas nasa computer. Oh. Kaya nung nag-abroad ako, grabe yung adjustment. Oh, of course. Kasi from computer tapos biglang nagbaka. Yeah, iba. Ibang-iba talaga. Pwede ko bang mabanggit yung dumi ng mga baka? Yung yes, of course, dumi ng baka, tsaka yung ihi, tsaka yung may mga dugo-dugo pa. Yeah. Nagpapaana ka pa. Yung bang hindi mo matanggap na from computer tapos nakaupo lang ako, nakaganun-ganun lang. Yes, Tapos biglang, ang baho, minit, ang lamig. Yeah, oo. Kaya ngayon, hindi mo na napapansin yun, ano? Imagine nyo na lang, from 110 kilos, biglang bumagsak ako sa 85 kilos ng less than a month. Wow. Ganun katindi, no? Talagang hard work talaga. Pero ngayon, sir, nabangon na, no? Nabawi na. Nabawi na ba? Ano ba? Bawi. Grabe, ano? Sanay na. Biro lang. So, yung nagtatrabaho ka dati sa, kumbaga nakatapos ka as a Computer System Design and Programming. Malupit pala, no? Talagang talaga. Hindi mo na binalak bumalik sa ganong trabaho? Nung una, gusto ko talagang bumalik. Gusto kong umalis sa farming. Pero nung nakita ko yung mga advantages sa farming, parang, dito na lang. Okay na. Yeah, Ayun. okay na. And then, paano pumasok sa isip mo yun na mag-farming? Nasa office ka, yun yung trabaho. Sino ang nag-influence sa iyo? Parang mahaba-habang kwentuhan to. Kailangan may beer yata. May beer. Ganito kasi yan. Yung kapatid kong nasa Canada. Hello. Yes. Hello, kuya. Ano ba, kuya? Gamit ka ng tap-tap sin, ha? Yes. Yun. Promote sa Canada. Promote pa. Siya Yes, yung pwede. nag-influensya sa aking pumasok sa dairy. Kasi habang nagbi-business ako ng Internet Cafe sa Pilipinas, biglang umuwi galing Cebu. Sabi niya, mag-aaral ako ng dairy kasi maglalaro ko ng basketball sa New Zealand. Tapos sa mga panahon na yun, nag-aaral din ako ng casino. Kasi pupunta sana ako ng Macau. Malaking lalaki din yung kapatid mo. Kasi kasing laki ko matangkad rin. si sir, no? Tapos sabi ko, sige, sama ako. So sa umaga, nagkakasino ako. Tapos sa hapon, animal production. Sabi nung asawa ko, mamili ka nga, anong gusto mo? Baka o baraha? Sabi ko, sa baka na lang kasi walang babae sa baka. Kasi sa casino, maraming babae. Marami. Okay, Maraming babae. Okay yan, ah. Marami. Apat nga eh. Marami rin naman sa bakang babae. Puro babae. Pero babae. Apat pa Yung nga eh. baka, nahanap pa rin ng babae. No? 6 kami sa TESDA, Animal Production. Tapos ako lang yung pinalad. Wow. Pero hindi ako ang nag-apply. Yung asawa ko. Oh. Biglang sinabi, may interview ka mamaya. Yun. Kaya yun, pinalad ako 2015 ng September. Umalis ako pa New New Zealand. Zealand. Tapos, Ayun, ang mga 2 buwan, 3, iyak ako ng iyak. Siyempre, hirap oo. na, no? First time mo yung mag-work abroad. Oo. Siyempre, Tapos birthday pa nung 2 kong anak nung umalis ako. Kaya, malalaking siyempre, Ilan taong ka nun, sir, kung hindi naman sa pag-anon, Sherwin? nakalimutan ko na. Parang nasa mga 30 plus pa yata. Yun pala, yun pa. Bata, oo, no? Grabe, no? 39? Bata pa. Batang-bata yun. Tapos isang bisis lang ako nakauwi simula nun. Talaga? Mula nung... Ilang taon ka sa New Zealand? 3 years. 3 years lang. So, you mean to say, directly Hindi. from New Zealand? Nag-cross country ako dito. I see. Hindi mo na nadala yung family mo doon? Nadala ko pa. Okay. Kasi nung 2019, naglabas yung immigration ng 3 years stand down. Okay. Yung kapag parang may time frame sila ba na kung sino yung pumasok sa ganitong year
hanggang pagka sa loob ng 3 years, papaalisin ka ng New Zealand ng 1 year tapos babalik ka na after. Oh. Natakot yung asawa ko kasi yung mga anak ko kasi parang nasitol na sila dun eh. Yes, of course. Tapos sabi niya, paano ba yan? Kailangan mo munang maging farm manager bago ka makakuha ng ganitong klaseng sahod tsaka ka makapag-apply ng residency. Yung kapatid niya nandito sa Ireland. Sa Ireland, nasa court. Nung mga panahon na yun, 15 years na yata sila dito. Anong trabaho noon? Carer. Carer. Okay. Si Rick Alima. Ay, familiar. Familiar yung siguro. Yeah. Tapos sabi niya, naglabas ng ng mga permit yung sa agriculture, baka gusto mong lumipat dito. Nag-apply ako. Pinalad naman ako sa Fermoy. Hindi yung asawa mo yung nag-apply? Hindi ako na. Ikaw na. This time ikaw na. Sinigurado na talaga ko na eh. Kasi, kaya nung na-approve, sabi ko, walang iyakan ha, kasi maganda yung lugar na lilipatan natin. Hindi ko alam, yung asawa ko pala yung umiiyak. Settle na kasi doon. Oo, kasi yung mga bata. Tapos, kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. Kasi hindi ko sila madala from New Zealand to... kasi dependent mo sila. I think 1 year, no? 1 year muna bago mo makuha sila. Kaso, nagka-pandemic. Hala ka. Yun, tama, oo. Kaya umabot ako ng 2 years. Na-pandemic sila sa Pilipinas. So, natenga sila doon. Ikaw na nito. You kept working. 2 years. 2 years. Nagbinata pala si Sherwin dito ng 2 years. Good boy po. Good boy, Mrs. Good boy, Mrs. Ayun. Pero, hindi naman ako pinalad doon sa una kong boss. Kasi mga 3 weeks lang yata, umalis na ako doon. Yung dito? Yung dito. Ano Kasi nangyari? may Sinunod din yung gamit mo? Tinapon. Hindi rin. Naglakad ka pa, Hindi. Nagpasundo. Okay. Kasi yung mga kasamahan ko, mga taga-ibang lugar, may language barrier kasi sa boss. Okay. Tapos kung galit yung boss ko sa mga kasamahan ko, kahit pagalitan mo ng pagalitan, hindi naman maiintindihan kasi nakagano lang. So imbes na magagalit siya doon, sa akin niya binubuhos lahat. Hindi na ako natin. Sabi ko, boss, ano bang nagawa kong kasalanan? Sabi niya, ganito. Sige boss, I'm leaving you. When? Now. Ganun lang. Alis ako. Alis agad. Okay. Pero hindi ka ba nahihirapan nung naghanap ng work? Hindi, kasi after yung that, kapatid yung bayaw ko, nakatulong kasi din. meron kang kamag-anak eh. Oo. Pero dahil doon, hindi ko talaga ina-advise sa lahat ng mga farmers dito na maglayas. Okay. Dahil doon. Kasi apektado ako di sa nangyari. In what way? Matatagalan ako sa pag-apply ng Stamp 4 dahil doon. Kasi yung taon na umalis ako doon, nagiging 0 hindi counted. Kasi wala kang employer for some time and then that employee siguro nag-complain. Kumbaga TNT ka lang, wala kang visa. Wala kang work permit. So, nung umalis ka dun sa una mong employer, 3 weeks lang. And then, gaano katagal yung distance na nabigyan ka ng work permit? Supposed to be dapat sana, madali lang, mga 6 months after. Kaya lang yung boss ko nung mga panahon na yun. Pandemic, mahirap mag-apply. Tapos yung advertisement kasi kailangan mo pang i-advertise ng 28 days. Tatagalan. Kaya umabot yata yun ng mga 8 months bago ako nabigyan ng bagong permit. Sayang yung 8 months. Kaya hindi ko talaga ina-advise sa lahat ng mga farmers. O di kaya kahit lang sa hindi sa mga farmers, kahit skilled workers siguro, mga ganyan. Unang-una, pinapahiya natin hindi lang yung sarili natin. Yung ating kababayan din, buong Pilipinas. Parang ganun ang dating. Kasi sasabihin nila, yung mga Pinoy, ganito, maglayas agad. Kasi 2 months ago yata, may isang Pilipino din doon sa court, nagpapatulong sa akin. Kasi hindi naman sa nagmamayabang. Lahat ng mga farmers kasi doon sa court, medyo kilala na kasi ako nagpapatulong. Tapos yung boss ko, yung pinakauna kong tinatanong palagi. Kasi siyempre, bago ko pinapasok doon, magtatanong muna ako ng mga... Of course, yeah. Baka masamang tao yung boss. Dati, yung boss ko palaging sinasabi, ganito, tawagan mo si ano. Nung 2 months ago, nung nagtanong ako sa kanya, boss, may kikilala ka bang farmer na naghahanap ng stop? Biglang sinabi, Sherwin, kayong mga Pilipino kasi well known na naglalayas palagi.
Hindi maganda sa atin. No? Yun na yung nagiging nagiging image na dito sa atin. Kaya dapat siguro sadly. isipin natin mga Filipinos na nandito na sa Ireland na hindi lang para sa atin to para sa mga iba din na parating. Diba? Ito kasi yan Ako, ito yung experience ko, share ko lang din. Kasi akala nyo yung nursing madali lang. So, nung bago ako pumunta ng UK, nag-work ako sa UK, itinulungan ako ng auntie ko mag-work doon as carer. And carer, talagang sinabi ng auntie ko sa akin, maghuhugas ka ng yun, sabi niya, maghuhugas ka, ganito gagawin mo. Ang nursing sa Pilipinas, hindi naman ganun Hindi tayo, dito na lang ako natutong mag-shave ng bigote na sa lalaki. Pasyente, dito doon na sa UK. Kasi dito yung mga nurses talagang nagwawash ng mga pasyente. Pero sa atin hindi merong special nurse or merong carer. O kamag-anak. So parang the ganun same, sa atin kamag-anak. So the same sa inyo, na yung talagang ibababa mo muna yung sarili mo Gawin mo muna lahat Ganun Hindi kasi pwedeng kakarating mo lang, gusto mo red carpet agad. Diba? Ganun lang yung ma-advise siguro natin sa mga viewers. Kasi yung pamangkin ng asawa ko, yun yung pinakauna kong tinulungan sanang makapunta dito. Naka-process na yung permit niya. Yung best friend niya, nilayasan ng Pinoy din. Nung lumayas yung Pinoy sa kanya, yung best friend niya, sinabihan niya, huwag mo na ituloy yan kasi lalayas din yan. Kaya pinakansela yung permit. Sayang. Daming nasisira, Now, ito, iano naman natin, si June siguro, baka may din siya. Lipat tayo dito kay June. Yung medyo masayang kwento naman. Medyo naman, kay manager. Nasa Banana din pala siya. So, parang same experience kay Jan, pero medyo siya nasa managerial position. Ano ba yun? Ano bang ipaliwanag natin? Lang din. Okay. Bago sa dairy farming, ang experience ko sa Pilipinas is naging empleyado ako ng banana plantation. Una akong na-assign for 4 years malapit sa Kinajana plantation. At saka nalipat ako sa may Compostela, mga 6 years din. Okay. Anong ginagawa mo doon, sir? Unang-una, for 4 years, na-assign ako sa research. So, nasa soil and plant nutrition kami. So, bago maging fertilizer recommendation yun sa whole plantation, kami yung kumukuha ng samples. At saka, pagkatapos doon, may technical director na nag-suggest na ilipat ako sa production. So, nalipat na naman ako sa production for 6 years. Hanggang sa nag-declare ng payoff yung Sumifru. Yan yung unang naging decision ko na pagkatapos ng payoff, mag-aral ulit. So, napunta sa Dairy Farm Assistantship. Noong time na yun, naging classmate kami ni Robs. So magkakilala kayo ni Rob. Classmate kami sa Muscat. Okay. Muscat, USTP na ngayon. Malapit sa kanilang lugar sa Misamis Oriental. Naging classmate kami sa Dairy Farm Assistantship. Pagkatapos noon, nung time na yun kasi naging stricto sa New Zealand, so yung pinakamadaling pathway is maging student visa. Student visa. So nagpatulong kami kay Doc Joy. Shout out Doc Joy. Yes. So sa Doc Joy documentation kami nagpatulong para makapag-enroll sa National Trade Academy sa New Zealand. After sa schooling, kasali naman sa schooling yung sila yung maghanap ng farm. Pag-transfer sa farm, so naging dairy farmer din ako sa New Zealand ng 3 years bago napunta sa Ireland. So same kay Sherwin na kumbaga yung 3 years kailangan umuwi ng Pilipinas, kaya... Tapos may gap in between. Sa kanila, parang hindi yata tungkol sa 3 years stand-down, di ba, brother? Kasi nagkita tayo sa New World, kaya decide na maglipat dito. Na-influence mo. I see. Ito yung may influence sa atin. Nung time na yun, kasi naging stricto yung immigration New Zealand. So, in terms of job security, diferensya talaga kasi imagine mo na may pamilya ka sa Pilipinas tapos 1 year kang wala. Makakauwi, may chance kasi may ilang mga Pilipino na nakauwi ng Pilipinas
hindi madami pero may mga Ilan, Pilipino na ilan. nakauwi. So Hindi na para sa nakabalik. akin, parang walang job security kaya nagdesisyon ako na lumipat ng Ireland. Yung experience yun naman ni Rob, ano bang experience yung dalawa? Rob, galing ka rin New Zealand? Sa akin naman, yung pagdidairy, hindi related sa course ko kasi mechanical graduate ako eh. Pero hindi naman ako engineering. Before ako nagtapos ng pag-aaral, full-time job ko yung andun sa school namin. Machinist ako doon. Sa school? Sa school. Nagtuturo ba yon ng ano? Or Hindi, parang... paano yun? Parang na, sa production din. Okay. Sa mga metal na mga ganun. Okay. So, Saan to? Saan sa Pinas natin? Don Mariano pa yung dati. Okay. Ano ba na ba ngayon? USTP? USTSP. Okay. Ganun. Okay. Tapos, oh. pag-graduate ko, napunta naman ako doon sa sa UAE. I see. 7 years din ako doon. Sa UAE? 7 years. 7 years ako doon. Anong trabaho mo sa UAE? Sa F&B. So, FN. Doon sila nagkita, kayo ni Jun? Hindi. Sa UAE. Okay. Nag-UAE, nagkahiwalay na kayo nun? Hindi pa kami nagkita. Hindi pa kayo nagkita. 2008 pa yun, 2008. Alright, okay. Before dairy farming. Before dairy farming. So nag-UAE ka na? Okay. Nag-UAE. Anong trabaho sa UAE? Waiter sa ano. Ayun. So hindi pala dairy. Akala ko may dairy din sa UAE. Hindi pala. Hindi pa siya. Meron din. Yung Almaray. Iba yung Almaray. Pero yung trabaho mo iba. Okay. Iba yung trabaho ko. Tapos mga 2015 parang napauwi ako. So, From UAE? From UAE. Ano yan? Yung, nagpunta ka ba doon as tourist visa sa UAE? Hindi. May work permit ka talaga? Employment talaga. Okay. Tapos pagkatapos noon, 2015, nag-aral kami ni Ayun doon kami na. nakita sa I see. Meant to be. Meant to be, Yes. Doon nagsimula ang love story. Oh. 6 Broman. 6 months. Oh, yeah. 6 months later, yun nga, yung pathway na parang mabilis na Student. sa student visa naman. Okay. So, kay Doc Joy, sa Doc Joy din kami. Ano ba yung Doc Joy? Agency ba yan? Consultancy sa sila yung nagpapa ng mga Okay. student. I see. And then, So, sa National Trade Academy kami, classmate din kami doon. classmate din. Talaga Pero hindi kayo meant to magkaano, be. di ba? Sa ibang lugar kayo, in provinces nyo, iba. Oo. Pero wala kayong communication that time or bigla na lang, uy, bro! Bigla na lang. May nag-click dyan. Yun, bro. Okay. So, 3 months kami nag-aaral sa NTA. 2 weeks pa lang nandun ako. May employer na ako na Line up. nahanap. 1 year ako doon sa employer ko. Tapos si June, hinatak sa employer ko. So, nagkasama na naman kami sa trabaho. Okay. Kasi gusto kong mapalapit sa Christchurch. Yun ang excuse ni Jun. Tapos doon sa sa 2 years ako sa New Zealand. Okay. Nagkita kami ni Sherwin doon. Kasama kami. Ayan na. Ayun. Naging love triangle na sila. Dun sa sabi niya, Sa Ashburton. ay, punta kayo doon sa sa bahay namin kasi parang despedida daw niya. Parang naintriga kami ba? Parang magla-lockdown tayo. Yung time na yun. 2019. Oo. 2019, oo. Magla-lockdown tayo. Parang, sige try natin. Pag uwi ko, naghanap na ako ng Sa Ireland. binigyan niya ako ng Website. website. Okay. Anong website yan? Gumtree.ie. Gumtree.ie. How do you spell that? Gumtree.ie. Yun. Nag-apply ako doon. May nahanap akong employer pero bigla lang siyang nag-back out ata. Tapos may nahanap akong agency dito na so mabilis lang yung process mga 3 Anong agency dito naman yan? Farm Solutions. Nakikita ko yan. Farm Solutions. Online. Farm Solutions. Nagtrabaho ako dun dito sa Farm Solution. Ngayon, 4 years na ako pero wala na ako sa Farm Solution. Hindi ka naglayas. Direct. Hindi. Hindi ako naglayas. Ikaw umalis siguro or ikaw naglipat? Hindi. Naka 4 Hindi. years siya eh. 4 years siya eh. 4 years na ako pero- sa yung employer ko. Okay. Yung employer ko naman yung humatak sa akin na I direct see. na ako. Wala nang... Hindi na sa Farm Solution. Hindi ka na Hindi na per agency. Yes, hindi na. Hindi na. Okay, So, now I get it, yeah. 2 years akong sa New Zealand as a dairy farm assistant. Tapos sinatak ako ng boss ko na magiging assistant farm manager sa farm niya. Okay naman. Happy Okay ka, naman. happy ka. Happy. Happy. Ayun. Yun ang Happy mahalaga lang. eh. Kung ikumpara mo yung yung sa New Zealand,
parang malaki yung diferensya ng ano eh. Tapos yung malaki yung bahay doon. Dito libre lahat yung mga tao diyan. Mga facilities. Wala kang babayaran sa ano. Bale ang sweldo mo is pasok lang sa'yo lahat. Parang ganon. Lahat kayo ganon? Wow. Ay, hindi. Depende sa farm kasi sa New Zealand naman, yung boss ko galante. So, libre yung bahay, libre yung firewood, libre yung kuryente, ganun. Tapos, pag December, malaki pa magpabonus. May kasama pang karne. Dito kasi, no comment na lang. No comment. Siguro pero mabait naman kasi nagbigay ng bahay sa akin eh. Yes. Now, dito naman tayo sa... Ito kay Miko. Kay Miko. Paano ba? Pansinin nga natin si Miko. Ano bang ano natin dyan, Miko? Paano ba tayo... Sa Philippines ba? Kasi bata pa to si Miko. Ilang taong ka na, Miko? 26. Bata pa, di ba? Napunta sa dairy farming agad. At saka Ireland ba agad? O paano bang experience mo? Way back 2016 yata o 17, nag-aral ako ng culinary sa Malaysia. And then, di ko natapos kasi napatrouble. Okay. And then, nag-decide ako na umuwi. And then, yung pinsan ko, sabi niya na apply ako sa Japan. Okay. Ngayon, 5 interview na ako, hindi pa ako nakukuha. Iba-iba ng ano. Tapos, nung pinalad ako sa panlima, dairy farm, 22 yung 22 yung aplikante, dalawa lang yung kukunin. Okay, that's nice. Ang konti ng chance ako. Hindi yun, pagkatapos ng 2 weeks, tinawagan ako na select daw ako nung ano. Nagulat ka siguro. Kasi shocking yun, ha? Hindi ko rin na expect akalain, na makukuha ako. Pero bata pa ako na parang napanood ko na yung nasa New Zealand yung mag-asawa. Yun nga siguro yung napanood ko din. Yung mag-asawa pati yung anak niya. Yes. Yun napanood ko, parang gusto ko yung ganito, sabi ko ganun. Pero hindi ko nakalain na magkakaano. Ikaw mismo na yung ano mo, yung parang sabi natin dream mo or aspiration mo na maging ganun. Tapos biglang binigay na natupad ko yung ano ko, yung pangarap mo, kumbaga. Pangarap na tagang pangarap ko talaga magsiman talaga. Yes. Bata pa ako. Nakakulang sa financial kaya hindi kinaya. Ngayon, pero nag-culinary ka, medyo ano din yun. Paano ka nakarating ng Malaysia? Yung nag-swim ka? Hindi. Nagkakaroon ng napa-trouble lang kaya. Hindi, paano ka nakarating ng Malaysia? Yung piyesta sa lola ko, tapos yung kapatid ng lolo ko, in-invite ako na mag-aral doon, tapos nagbayad kami ng... may kamag-anak kayo sa Malaysia? Wala. Wala. Lang sila, may kakilala lang sila na may-ari ng culinary school. Doon sa Malaysia mismo? Oo, siyang presidente, sabi niya, kuha ko ng international student. Tapos yun, ako. Pero mahal yun pag doon sa Malaysia pa. So magaling ka magluto? Hindi. Kaya pala. May alam lang. Itlog, pwede ka magluto. Paborito ko kay Miko yung adobong manok niya. Buhay ba? Nagkamali lang ako. Nagkamali lang ako doon. Sorry. Tapos, yung yun na. Napunta na nga ako sa dairy. Yun. Sino nag-influence sa iyo para mapasok sa dairy? Walang yung lang siguro yung napanood ko sa lang, YouTube. Tapos parang tingnan mo, sige, mag-aaral ako, ganun. Tapos nakapunta na ako ng Japan, doon ko na lang nalaman lahat. Yung trabaho. Nagsisi ka kasi ang lamig doon. Tapos yung mga trabaho. Hindi naman masyadong malamig doon sa namin, sa lugar namin. Hindi katulad nila sa Hokkaido, mas malamig talaga doon. Oo, totoo, masakit sa paa. Talaga masakit sa paa. Sa kamay, masakit. Parang tinatanggal yung kuko mo pag nagtatrabaho. Of course, yeah. Totoo yun, sakit. Yun hindi nila alam, masakit talaga. Parang heartbreak ba? Hindi naman kasi joke. Tumagal na kami. Shoutout mo naman. Shoutout naman. Ano yung girlfriend mo? Yun. Tapos, yun, nung natapos na akong, natanggap akong 2 years sa Pilipinas. Pandemic yan? Pag-uwi ko, na-pandemic ako, 2000, Hindi na, tapos na pandemic, 2021 nung uwi ko. Hindi na pandemic yun kasi, yung maigpit lang kasi ayaw muna nila magpapasok sa, halimbawa, New Zealand, Ireland. Hindi ko pa alam yung Ireland nun. Nalaman ko lang sa tropa ko, shoutout kay Almar. Doon ko siya nalaman. Nandito yan si Almar? Oo, nandito. Nag-jump siya, galing sa same company kami. Ay. Okay. Nag-jump siya papuntang
Ireland. Tapos tinanay kong kinontak si Kuya Wing. Di ba tinanay kitang kinontak? Paano mo naman nalaman? Naging close, nagkakilala? Kasi dati, lahat kasi nagtatanong kung paano daw magpunta dito. Ikaw ang Kaya parang siya source ko dito para magtatanong. Tapos may mga Pilipino kasi na kahit na nandun yung sagot sa comment. Information. Maraming ganyan. Nagko-comment pa rin. Paano mag-apply? Hindi nagbabasa or hindi nanood. Yun. Kaya may nag-suggest sa akin, gawa ka na lang kaya ng video. May YouTube channel ka. Kaya yun, kinakapalan yung mukha mo. Naggawa ko ng video. Ganun pa rin. How to apply po. Hindi na yun talaga. Normal yan. Kasi kami, yung mga YouTube channel, yung mga YouTube ito mismo. Paano po ba sila nakapunta dyan? Ayan, mamaya. Ganon. Manood po. Panoorin nyo po kasi ng buo. Yan. Malalaman lahat ang mga websites at saka mga paraan kung paano ba nakapunta ng Ireland bilang dairy farmer. Manood lang po dito sa aming usapan. Yes. Doon sa video ko, gumawa ko ng video ko yung mga benefits na makukuha mo, mga pros and cons. Tapos mag-comment, ano bang mga benefits dyan? Nanood ka ba? Alam mo yun. Yeah. Okay. Tama na. Ayoko na. Nainis Okay. So, natin, let's compare yung experiences sa ibang bansa at saka dito. Paano ba? Ayun. Balik tayo ka dyan. Yung sa Japan, Japan ka ba? Japan ako galing. Easy job lang sa sa Japan kumpara dito sa Ireland. Kasi sa Japan, sa experience sa Japan, ang trabaho mo 7 hours per day. Pag gising ka ng umaga, milking, pagkatapos mga kaunting trabaho, uwi ka ng bahay. Mas malaki ang pahinga sa Japan. Mas malaki ang pahinga. Samantalang sinasabi nila, kailangan nila ng worker na maraming or ibang trabaho yun. Iba siguro. Baka iba. Okay. Ibang trabaho siguro. Mas malaking pahinga namin sa Japan. Okay. Kasi parang nating matatapos kami ng alas 9 ng umaga. Pahinga na kami. Babalik kami ng trabaho alas 3 ng hapon. Oh, wow. Okay. So, bakit ganun ang kanilang sistema? Meron bang, by shift siguro, merong mga pumupunta naman na ganung oras? Hindi. Wala. Same din sa akin. Ganun din. Parang broken time. So, sino nag-aalaga sa mga 4 hours? Tapos isusugan nyo yung mga baka tapos babalikan nyo, ganun. Paano yun? Hindi kasi sa Japan, in-house ang lahat ng baka namin. Hindi katulad dito na nasa field. I see. Okay. Kaya mas healthier ang mga baka rito. Oo. Sobrang healthy. Grass-fed talaga. Yung mga milk natin maganda talaga. In fairness naman talaga. Sa Japan, parang mga feeds na ba yung mga kinakain nila? Parang baboy na. Hindi naman, rin. Ginagawa pa rin yung pagkain nila. Manufactured na nga, di ba? Ginagamitan ng wagon lang. Yung wagon na yung bala doon. Oo. Maglalagay ka ng ibang damo tapos hanggat may mix mo, ibigay mo sa kanila. Hindi katulad dito. Ipapastol mo talaga, ipapastol mo. Which is, when it comes to health naman, talaga? Grass-fed talaga, in-endorse talaga ng mga and healthy people. And the same with New Zealand? Hindi, iba sa New Zealand. Ano naman ang style sa New Zealand? Kasi sa New Zealand, lahat sila sa labas, pati yung kalbing sa labas. Okay. So dito, nasa loob. Kaya mas easy dito. So ang problema lang kasi doon sa mas easy dito compare sa New Zealand. Oo. Mas easy pa sa Japan. Mas easy. Balik punta tayo sa Japan. Mas easy sa Japan. Talaga? Ganun pala, no? Mas easy easier sa Japan, tapos sa New Zealand, mas mahirap kesa dito. When it comes to bakit mahirap siya? Kasi dito, kung calving, nasa loob ng shed. Ano ba yung calving? Yung magpapaanak ka ng mga baka. Yung nanganganak ng mga baka. So, araw-araw may nanganganak na baka? Ay, hindi naman. Seasonal. Per season sila? Depende din sa farm kung may split calving. So, split calving. Paano ba yung split calving? Sige nga, Jun. Ang split calving is 2 beses manganak yung baka. Sa isang taon? Sa isang taon. Ilan buwan ang pagbubuntis ng baka? To be specific, 9 months and 9 days. Parang tao din Hindi kagaya ng 3 buwan lang, di ba yung mga kambing? Aso. Sheep. Oo, ganun. Compare sa regular na calving dito is early February. Yung sa amin is autumn calving is first week ng October. Yung pinipili nila yung ibang baka ng mga anak ng ganito? Mas madali yun. Dahil hati yung baka. Hindi, alam na nila yun. Mahirap talaga magpaanak.
mahirap. Kasi yung kamay mo, papasok mo kapag may bakang mahihirap ang mga anak, pasok mo. Lalo na yung mga first timer. Mga hefe. Mahirap. Pero pag naging, halimbawa, nakapagtrabaho ka ng 1 season sa dairy farm at saka maging hands-on ka, malalaman mo talaga kung ano yung step-by-step na process. Masasanay ka Katulad din. nung sa amin, yung sabihin natin split calving. So, example, meron kaming 300 cows. Autumn calving, October, 100 lang, 120. So, by February naman, 180 to 200. Hindi mas madali yun kasi at least 150 lang yung season. Sa kanila 700. 700 papaanakin mo? Kasi kung split calving ka, wala kang dry off. Walang dry off. So para sa amin kasi isang beses lang kami magka-calving. So sa December walang gatasan. So pwede mong kunin yung buong December mag-holiday ka. Wala Ayun. Ganun pala. Mahaba yung pahinga. Okay. Yung sa akin naman, wala akong pahinga. Walang pahinga. Kahit linggo walang pahinga? Hindi, kasi yung sinasabi nila na December, kukunin nila yung yung parang holiday. Yung sa akin, hindi. Yung boss ko yung mag-holiday. Magaling. Teka, mag-isa ka lang doon sa ako lang mag-isa. No offense sa mga taga-India kasi ako sa experience ko lang. Yung quantity ng baka, mas marami doon 1,100 cows. Ay, wow. Ilang kayo doon? Pag 1,100 ng ilang kayong... 5 kasama yung boss tsaka yung manager. 5 kami. Okay. Tapos dito ako lang din mag-isa. Mahirap din. Ilan na baka mo rito? 200 lang. Okay. 200. Pero lahat ng trabaho halos sa akin na paano ba? Nakarely sa'yo lahat. Ikaw. Nangangayayat. Pero yung time ng trabaho, i-compare ko yung dun sa New Zealand kasi yung sa New Zealand kasi parang 4:30 tayo ng tapos 5 o'clock yung start ng milking. Tapos dito naman 6 o'clock yung Hindi naman sa umaga hindi ako kakaos in. Yung boss ko nagkakaos in, tapos ako yung ano yung cows in? Yung ipapasok mo lang sila sa baka. Yung sa akin, ako lang prepare ng tapos magmi-milking. Tapos darating yung boss ko, ganun. Tapos yung oras naman doon, 75 hours a week. Wow. Ay, ang dami. Grabe, no? Grabe. Halos twice siya ng trabaho namin. Yung trabaho doon, saka dito, mga nasa 52 lang ako. At pero least. Compared sa salary. Yung salary ang usapan, mas naman dito. Kasi mas mataas. Yung 1 week ko dito, 2 weeks doon. Wow, okay. Tapos mas mabigat pa yung trabaho. Mas mabigat yung trabaho doon. Mas mabigat, maraming oras. So sa mga nasa New Zealand dyan, alam nyo na. Alam na kung saan pupunta. No offense naman, sa mga taga New Zealand na. Sa akin lang to. Iba-iba yung mga experiences natin. Nandito. Kasi sa akin naman, ang pinakamaraming baka na naranasan ko sa New Zealand din, 1,700. Wow. Pero yung panghuling boss ko is 1,200 lang. So by 3:30 a.m., nagkakausin na kami. Kasi caps on kami ng alas 4. 3? Oo, 3:30. Kapag kinukuha ko na yung pangalawang herd, pangalawang herd, umaabot minsan ng 1 oras sa paglalakad sa sobrang laki ng farm. Yeah. So habang naglalakad sila, ako naman, nakahiga naman sa damuhan para matulog muna ng mga 30 to 45 minutes. Isang barangay yung farm din. yun, no? Kasi sa sobrang dami ng baka, hinahatan namin sa 3 herd. Tapos 2 lang kaming magpapalitan magatas noon sa 1,200. Physical talaga yung trabaho niyo, tapos kung nagpapaana ka naman ng baka sa labas, tapos ang ilaw mo lang is yung headlights mo. Head torch. Tapos minsan umuulan, minsan mag-snow, malamig. Dito nasa loob Minsan wala pa ako na-check sila, may na-check sila CCTV lang, okay na Okay na. So iba-ibang iba-ibang dairy farm, iba-iba palang style nila, system nila. Pero kung gusto mo talagang matuto ng maganda sa farming, sa New Zealand talaga ang maganda mag-upisa. Yes. In fact, ang New Zealand kasi at saka Ireland, ito talaga yung mga magaganda yung mga baka talaga, yung mga when it comes to quality of beef at saka quality of milk. Siyempre, makikita mo naman green na green Di ba? At grass-fed nga sila ganyan. Unang-una sa weather. So yes. Lalo na pag spring at saka summer. So makikita mo talaga na napaka-green ng mga panak. Yes. Pero when it comes to salary naman, Japan at saka dito, ba?
Mas maganda dito. Mas maganda naman talaga. Mas maganda 6 times siguro. 6 times Talaga? or 5 times. And then, Pero- may chance pa kayo na mag-citizen. Oo. Ayun, ano? Sa Japan wala. Wala, no? Hindi pwede. 10 And years. then New 10 years. Zealand, ang tagal 10 years. din. Tapos kailangan mo kasi- pa mag-aral lang nila. Ni Honggo? Yung Or alam mo, something. although na alam mo na, pero mas may Kailangan deep mo pa i-exam. na parang kukunin mo N5 M5 yata yun. May exam pa siguro. Exam. Oo, may exam Hindi ka kagaya pa. rito, walang exam. Oo, Basta wala. naka 5 years ka siguro. Oo. Ganun ba sa inyo din? 5 years Sa New din? Zealand. Stamp. Hindi, dito. Oo. Dito. 5 years din. 5 years Oh. yung ano. Yung nakapag ako sa tawag doon sa Garda, Immigration. nag-inquire ako doon. Okay. Yung sinabi sa akin na pwede ako mag-apply ng long-term residency Yeah. kasi straight Nandito trabaho. Oo. Walang oo. walang Walang Hindi ka walang umuwi ng putol. Pilipinas. hindi umuwi ako. Umuwi naman. Kumbaga yung I mean, employer mo, isa lang, ano? Isa lang. Hindi ako Oo, lumipat. tapos, so, nung mga kayo, pagdating nyo rito, anong stamp kayo? Stamp 1? Stamp 1. Which is the regular work permit. Para sa mga general General work permit. Yung general na yan, after 1 year, pwede mo nang makuha yung family mo. Family. And then, ilang years bago kayo pwede mag-apply ng stamp 4? 5 years. 5 years ang stamp 4. And then pag Pero ang nag-stamp- citizenship, mula nung dumating kayo, di ba 5 years yan? 5 years yun. Okay. So, pwede na yung mga, wala ka pang 5 years. Dalawa yung yung sinabi sa akin yung regular na stamp 4 na 2 years. At saka yung i-apply mo. Tsaka yung Long term term. residency. Yun. Residency. Ilang taon? 5 years yun. Tapos mababa naman yung fee. Parang 800 ata. Tapos ang kagandahan lang kasi kung ma-decline ka, hindi ka magbabayad. Kailan ka Kung lang kukuha ka ma-approve. ng yung long-term residency. Kung kailan ka lang ma-approve, tsaka ka magbayad. Kasi alam nyo, pasensya na po. Although yun na nga matagal na kami ni Don, kaya hindi namin alam. Nung kami kasi, yung explanation sa akin nun, kasi parang stamp, nakalimutan ko anong klaseng stamp ako meron. But anyway, yun nga, yun dati, after 3 years, pwede ka na mag-apply ng long-term residency. Pero hindi na ako nag-apply. Hinintay ko na mag 5 years ako para citizenship. Ganon. Kasi Isang what's the gastos lang. point? At saka yung documentation. Yun din yung advice nung brother-in-law ko. Pero si Mrs. kasi may nabasa siya. Eto na naman si Mrs. Talaga mahilig mag-apply. NBI kasi yun eh. May nabasa siya na kung hindi ka kukuha ng stamp bago ka mag-apply ng citizenship, hahanapan ka na ngayon. Kunwari, tapos na yung stamp 1 mo dito sa tapos nag-apply ka ng citizenship, hahanapan ka anong stamp ang gamit mo. Ayun. From this month until ganun na ngayon. Hindi katulad dati na madali lang. Oo, kasi noon, sabagay. Oo. So magiging wala kang stamp ng mga panahon na yon. Kasi parang TNT ka. Ang nangyari kasi sa atin, nung time mo na pwede kang parang may green card sila something. Oo. May ganun Tsaka hindi ganun kahigpit. Kasi ako nga nun, meron akong ilang buwan ba yung hindi ako nag-apply ng Garda. Kasi nag-expire yung kumbaga, what's the point na mag-apply ako ng Garda? May expire yung aking passport. Di mag-apply na mga another 150. Sa amin nga dati 150 lang nanghihinayang ako. Kayo 300 na, di ba? So yun. Hindi ko lang ipinakita. Nakapasa naman. Pero naging libre ka kasi nauna akong... Yung sumunod ko na libre na ako kasi citizen na siya. Pag once na naging citizen na yung asawa mo, libre na sa Garda yung family mo. Dati walang point system eh. Ngayon may point system. Yun. Dati walang iniba ganun. nila. Well, siguro... But still, madali pa rin kumpara sa iba. Sa ibang lugar. Just make sure lang yung mga documents nyo. Ayun, ganun. Yun lang importante. Yung Garda kasi, Garda natin, Garda ID, yan talagang pinakamahalaga. Binibase. Kumpara sa... Kahit wala kang visa, actually, okay lang eh. Pwede ka naman magstay dito kasi ang visa daw, ginagamit naman talaga ang visa kung aalis ka. Papasok ka o lalabas ka, mga ganun ba? Pero pag may resident ka na, okay na, yun na yung papakita mo. Yun yung papakita mo. Naswertehan lang si Laura nung that time. Tsaka mabait yung yung deputy, yung Garda. Kasi sa ngayon, sa dami na ng Filipinos dito sa atin, sa Ireland, pwedeng, or sabihin na natin, maghihigpit naman talaga sila. Karapatan naman nila yun eh. At saka, para naman din sa atin, pag naging citizen tayo dito, security din yun eh. Hindi naman pwedeng lahat na lang ng tao na gustong pumunta rito, i-welcome nila, di ba? Kumbaga din eh. Tayo bilang nagbabayad ng tax, gusto rin natin yung kung sinong mga nakaupo dyan, gawin nilang, dapat nilang gawin na trabaho para din sa atin.
Now, yung group ninyo ba as dairy farm, mga ilan ba kayo talaga sa Ireland sa ngayon? Roughly? Hindi ko na yata mabilang. Wala na akong update. Siguro mga almost 50 na siguro. Okay. Baka more than 50 na kayo. More than na siguro. Mostly nasa county mate at saka sa port list kasi yung mga Pinoy. Kasi pag titingin ako minsan yung mga nagpo-post, mga ang daming pumupunta mga dairy farmers. Oo. Pero may batin, di ba meron tayong group? Di ba gumawa ka ng yung FB page? Facebook page sa yung sa Filipino Dairy Farmers. Oo. Meron active pa ba siya ngayon? Oo, active pa. Okay pa rin siya. Pero as of now, sino ba meron ba, ikaw mismo yung tumatayong chairman? Oo. Technically, ikaw yung chairman. Tapos ako yung na-acknowledge doon sa Philippine Consulate. I see. That's good. Yun pala. Good. Maganda sana kung nung last time kasi naghuling hirit tayo dito. Nandito yung consul nandito. natin. Si ano ba yun? Si Raymond Garrett na ba? Si Raymond Garrett. Maganda. That's good. At least pala. Talagang recognize ka. As of now, yung mga contacts mo ba dito sa mismong dairy, mga ilan ang contacts mo? Mismo yung talagang parati mong nakikita? May group chat naman. Okay. Okay. So doon na lang share ng mga informations ganun. Kagaya nung pag-share ng Top 10, di ba? Share na natin 'yan. Ano yan? Zero fees, great rates, fast remittance, meron pang €20 bonus. Diba? Yes, kaya dyan, magpadala ka na. Mag-tap na. Yes, di ba? Maka €20 din at yun. Miko, padalan mo na si mami mo. Si mami. Mami ba? Miko. Nag-tap na ako. Akala ko si Iron Man. Robert Downey Jr. Naman. Yan na. Tapos yung isa Kailan sila ba birthday ni Junjun? Naging Junjun ka tuloy lahat na. Oo nga pala, Jun. Okay. So, eto balikan natin. Ito si si Jan. Jan Junjun. Ito si Jan. Junjun! Jan. Okay. Ito si Jan. Nandito na ang misis niya. Ay, And then, magiging tatay na rin siya. Happy yarn. Diba? Nakatingin dyan, So, bali, magiging tatay na rin siya. Yes. Di ba, Grandad? Congratulations. 200 kada nino. Salamat po, salamat. Swerte yan kasi matagal ka na rito, mag-citizen na yan. Mauna na si baby. Sana po. Pero sa pagkakalam ko kasi nung tinanong namin sa immigration officer, dapat kasi nakastay yung asawa ko dito ng 3 years. Hindi, ikaw lang ka. Isa lang sa inyo. Ganun ba ba? Oo, sa'yo magbe-base. Anak mo din kasi yan eh. Oo. Saan ba nanggaling yan, di ba? Isa lang sa inyo. Yun ang sabi, isa lang sa inyo. But, pero kung ganun, mas swerte. Ang problema, baka hingin yung video, paano mo ginawa? Yun lang. Walang evidence, ha? Walang evidence. Ito si Sherwin. Nandito na rin ang family mo. Kailan sila dumating? 2021. So bali, naka 2 years ka na wala sila. Ayun. And then, Miko? Soon. Yeah. Ano ba yan? Soon? Ano ba yan? Girlfriend pa lang ba? Soon, 6 na taon na kami. Soon, pag-uwi ko. 6 na taon? 20 years old. Sana pala rin, 20 years old ka pa lang nung No. Saan ba siya? Nasa Japan siya ngayon. Japan. Japanese, hindi? Hindi. Doon kayo hindi kayo doon sa Pinas na. Lagi ako nagchat-chat sa kanya. Ngayon, pinansinan niya ako. Naman, no? Yeah. Pero nag-meet naman kayo sa Pinas bago pa bago nag-Ireland. Kababayan mo ba yan? Oo, kabilang barangay. Hindi na lumayo, di ba? Para ka palang si Jan din, ano? Jan. Hindi na din lumayo. Long time crush ko na siya. Shout out naman. Pwede bang banggitin? Alam ba niya? Baka naman. Sigurado na ba dyan? Nagalit. Sino kasama mo? Baka lang kasama ko. Babaeng baka. Di, ganyan lang yan basta LDR. Mahirap ka pero kaya naman. Bali, gano'n na kayo katagal na LDR? 3 years sa Japan tapos ngayon, 4 years na siguro. Wow, LDR parate. Magpapakasal lahat ay. Papakasal pag sana payagan. I see. Payagan ng nanay? Maliligaw pa. Maliligaw ka pa sa nanay? Siyempre tatanungin kung papayag. Gusto na ba o ano. Hindi ko naman mapipilit. Hihingin ng kamay pa. Nanonood ngayon yan. Nanonood yan. Diba? Si Robin naman. Robin. No comment.
Ano ba to? If you're watching, hello to you. Kung may babalik ko lang. Oh my God. Ito naman si June. Shout out kay Marjorie. Yes. Ang plano is maghihintay muna ako ng 5 years kasi hindi kami kasal. Okay. Maghihintay muna ako ng 5 years tapos kung pala rin mas 4, I hope so. Tsaka ko sila kukunin. Okay. May anak ka kung ganun sila. Okay. Meron Ilan na? naman yan long-term partnership. I think pwedeng makuha yan I think you don't have to get married. Basta may mga evidence yun nga. Meron kang mga pictures, meron kang may pictures, meron kang mga Conversation. Conversations pwede yun. Kasi parang meron tayong na-meet, di ba? Yung anak nyo, di ba, syempre, may yun. May anak kayo? Yung birth certificate nakapangalan sa'yo. Yun. Yung mga ganun. I think when we were walking sa People's Park, meron tayong na-meet na nung sabi, may anak sila ganun. Akala natin mag-asawa, hindi pala mag-asawa. Nakuha yung kanyang husband. Nurse yung asawa niya, yung wife, tapos nakuha yung husband. Hindi kasi very understanding sila dito. Kahit nga yung mga partner lang na yung tawag diyan yung kung parehas kayo. Kung yung lalaki. So ako pwede. Oo. Ganun, pwede yun. At least na ko yung idea. May idea naman na. 'Di ba? Baka yan yung rason na hindi matuloy yung kasal mo. Hindi naman. Gusto ko na rin naman eh. Di ba? At saka siyempre, naka-euro na yan. Euro na. Di ba? Hindi na yen. Euro. Yes. Ang baba pa naman ng balita ng yen ngayon. Diba? Hindi, tiis lang. Ayun. Madami na itong savings, Miko. So, yung sa mga manonood natin, ano yung mga advices na lang? To finalize yung ating kwentuhan. Wag na wag po kayong gumamit ng peking papilis. Ayun. Yes. Napakahalaga yun, di ba? Siyempre, record natin yun. Tapos, hindi lahat ng nasa farming na industry, madali yung trabaho, mahirap. Mahirap talaga po. Okay. Miko? Hindi lahat ng farmer mayaman. Yan. So, yung mga nangangamusta, medyo muna tayo dyan. Maintindihan din. Kumbaga, hindi lang natin. Kung meron naman, baka pala rin. Ito yung sinasabing you're milking there. Pero yung mini-milk mo, talaga, literal na you're milking, hindi yung milking money. Kumbaga, di ba? Paghihirapan mo talaga. Kasi kaya mahirap din maglabas kasi alam mo pinaghirapan. Oo. Yes. And then June, anong may papaya mo? Since na nandito na ako sa Ireland kami sa mga Pinoy na aspiring maging dairy farmers, kung may chance na makapunta dito kasi napaka-rare na opportunity, so mas maganda yung sistema ng Ireland lalo na sa immigration, may chance na magiging permanent residency ka at saka magiging New Zealand Irish citizen. Ayun. Okay, Rob. Okay. Sa mga bago na mga dairy farmer, have patience naman. Huwag yung basta-basta kang na mag-give up. Mag-give up sa parang gusto kong maging ganito. Okay. Step by step yan eh. If you want to step on a ladder, Unti-unti. Unti-unti. Parang ikaw, ano na ba yung position mo ngayon sa iyong assistant farm manager. So, yan. Pag ganyan ba, ibig sabihin mataas din ang sweldo na? Kung umaangat din. Umaangat din. Okay. Ikaw dyan, anong masasabi mo? Never give up. Akala ko sasabihin ko, huwag gumamit eh. Huwag kaming tularan. Masama yan. Huwag kang gumamit. Biro lang. So, sipag lang. Sipag. And then, sa mga manonood natin, just going back to nung nag-abroad ako, meron akong kaibigan, share ko lang, meron kaibigan na na tinanong niya kasi ako, nag-abroad ako kagad, naiwan siya sa Pilipinas. Masarap sa abroad. Sabi ko ngayon, basta ako, happy ako, nag-enjoy ako. And then after a year, nag-message siya sa akin, sabi mo, masarap mag-abroad. Hindi maganda yung experience niya. So, sa mga manonood natin, may magkakaiba tayo ng experience. Kanya-kanya. So, merong mga taong nag-e-enjoy sa ginagawa nila, merong mga taong hindi nag-e-enjoy, at saka yung capacity natin, yung kakayanan natin, minsan yung trabaho, kaya natin, pero yung may ibang tao, hindi nila kaya. Na sa atin,
Madali lang. Chicken. Mani, chicken lang. Pero may ibang tao na sa kanila pala, hindi gano'n. Hindi nila kakayanan. So kung yung ibang tao na iniisip ngayon, masarap na yung buhay nila, kailangan pag-isipan nyo talagang mabuti kung papasukin nyo ang dairy farming. Na physically kaya nyo and emotionally. Diba? Kasi puro baka yung nakikita mo eh. Stressful din. Oo. Hindi yung gusto mong pumasok sa dairy farming kasi sabi ng kaibigan ko, magpa-farming kami, kaya magpa-farming din ako. Dapat kung magpa-farming ka, yung buong loob mo, yung correct. Yung kagustuhan mo talaga. Yeah. Kasi may times kasi na wala kang makausap, kundi mga baka lang. Wala ka talagang kasama. Yan talagang reality, di ba? Reality talaga yan. Oo. Hindi lang yung nakikita natin sa mga pagpo-post na ganyan na, nagpapasyal sila or siguro yung mga families nila doon sa Philippines nagkakaroon ng magandang bahay or kung ano man. Kasi talagang hirap talaga. Hindi talaga yan. Anything naman sa abroad, hindi mo pinipitas lang talaga ang pera. Diba? Lalo pa ngayon, yung social media, ang daming nagpo-post o nagtatraktor lang o kaya inaano lang yung baka, binibideo. Yung nanonood na nasa Pilipinas, akala nila ganun-ganun na nagre-reels ka lang, na nagda-drive ka. Pero behind that, yung kunwari magpaanak ka ng baka, ang laki ng baka, huhugutin mong ganyan doon. Imaginein mo yun. Masisipa ka pa. Yun. Dangerous yun. And then, yung amoy. Ay, salute you guys. Kasi kami yan doon, we have a friend na may mga baka. Farmer. Yun nga, may farm talaga. We don't know kung nasa hundreds din ang baka niya. We're actually planning to visit him and interview him on his side naman na bilang Irish. Na ang sa kanya, I don't think ganyan kadami sa mga farmers, sa mga farm na pinagtatrabahuan nyo. Kasi sa kanya, may mga pumunta naman, mga estudyante na nag-i-stay sa kanya. Baka nag-training. Parang gano'n na nag-i-stay ng 3 months, parang ganyan, tumitira sa kanya. Ang mga farmers kasi, tumatanggap sila every year. Ayun, yung gano'n. So, meron silang gano'n. May contact yung, halimbawa sa France, may contact yung university sa farmer. Okay. At saka, allowed naman. Dinideploy nila, Ayun, ganun yung mga alam namin pumupunta sa kanya. Tapos nagiging kaibigan pa nga nila, bumabalik, nag-holiday, ganun. So with that guys, maraming salamat sa pagpunta rito at nakilala namin kayo. Hindi lang yun, kundi na-share ninyo kung paano ba talaga ang farming sa Ireland at saka sa ibang lugar. Yes. Salamat din sa pag-imbita at sa opportunity. Yeah. Of course. Maraming salamat po sa guys. Iba yung experience eh. Yes, diba? Wala nang babatian ha. Shout out. Alam na. Walang chance mo na, Mika. Amico pala. Wala na. Yes. Lastly, salamat Mr. and Mrs. K sa time and effort. Much appreciated. I hope marami pa kayong ma-interview ng mga Pinoy. Hindi lang related sa farming, kundi sa iba-ibang fields din. Okay. Yes. God bless sa inyo always. And, thank you more very power. Much. Thank you. We were really excited to have you guys kasi this is our first time na magkaroon ng Dairy Farmers podcast. Of course, which is nakakatuwa kasi recent lang to. Dati kasi mostly na nakakarating dito mga nurses and then mga accountants. Ganun, carers. But before that, maraming nakakapunta, iba-ibang din. May 2 Pilipino yata na welders. Maraming welders din. Kararating lang galing Poland. Yeah. Din. Yung na yun, sa ibang naman tayo. At iba. Now guys, maraming salamat at mula dito sa Ireland, thank you sa panonood. At hanggang sa muli, tara! Let's talk! Let's talk! Yes! Thank you! Thank you. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk!